2 Corinthians 10:5. Casting down imaginations. Binabagsak ang mga pag-iisip, mga kathang-isip, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Christ is the soul winner, and He always wins. So, pag sinabi natin soul winning, we are not saying na tayo ang nagiging savior ng mga tao. Merong mga maling akala na pag soul winning ay kailangan manalo ka doon sa argumento. Kailangan ikaw ay pumunta sa kalsada o sa kung sino mang prospect, tapos sabihin mo tungkol sa kaligtasan at lahat ng kanyang mga opposition, lahat ng mga kanyang paglaban o mali ay itama mo, at pag siya ay ready na, patanggapin mo. So, yun ang idea ng mga tao sa soul winning. But that is not the real soul winning effort. The soul winning effort happens in the mind of men. And Christ is the one who is winning the prospect. Kaya minsan tayo, pagkausap natin yung tao, ay para lang siyang parang bata na andali na niyang magsabi ng yes, tama. At tapos sasama na siya. At tapos okay na siya. Kasi inihanda na ng Panginoon eh. Kasi ang Panginoon ay nauna na sa atin. Sa kanyang puso. Kaya pag nag-invite tayo, minsan merong mahirap imbitahin. Mahirap. Follow up mo. Pero merong mga madadali. No? Merong madali. Magtataka ka pa eh. Umuo ka? Huh? Pwede ka ba ma-invite sa church? O sige. Ha? Sige. Sige agad. Hindi pa ako nagsasabi sa iyo kung anong pupuntahan natin. Umuo ka na. Ganun. So, because they have already been prepared by the Holy Spirit. And they have already been defeated by the Lord Jesus Christ. Minsan yung matitigas ang ulo, alam nyo, ginagawa ng Panginoon dyan, pinapalambot niya yung ulo sa pamamagitan ng trahedya ng buhay. Pag matigas ang ulo natin, ayaw nating sumunod, hanapin si Kristo, lumalayo tayo sa Kanya, maraming paraan ang Panginoon para palambutin ang puso natin. Merong mga mangyayari sa buhay natin na magtataka tayo, bakit ako? Ang dami-daming tao diyang masasama, bakit ako? Panginoon, ano ba to? Masamang tao ba ako? Hindi naman. Pero bakit ako nakakaranas ng ganitong mga kalungkutan? Ang mga bagay, ang tawag natin dyan, pag hindi ka ligtas, kamalasan. Di ba? Sige pare, kayo na lang. Inaalat ako ngayon eh. Yung malas, ibig sabihin. No? Sabi naman ng isang kumpare niya, ito yata ang guhit ng palad natin eh. No? Guhit ng palad natin to eh. Malas tayo ngayon, pre. Uwi na tayo. Uwi mo na yung tinali mo. Talo tayo ngayon. Tinola na natin yan, tinali. So, yun ang idea ng mga tao is they think their life is theirs. Akala ng mga tao, hawak natin ang buhay natin. Imagination mo lang yan. Akala ng Panginoon Diyos,
maintindihan ka naman niya sa iyong mga kalokohan. Imahinasyon mo lang yun. Akala ng mga tao, mabait ang Diyos, hindi siya magpaparusa. You have your own imagined God na iniimbento ng mga tao. At siguro naman, mga sagot sa atin, ano? Siguro naman, pagdating ko doon, titingnan ng Panginoon, di naman ako ganun kasamaan tao. Siguro naman ay maintindihan niya, mahirap lang ako, bahala na siya. Kaya kayo, yung religion nyo, yan, kami dito, bayaan mo lang kami, bahala na pagdating ng paghuhukom. Basta, para sa amin mahihirap, dito lang kami. So, yun. Pero, ang Panginoon, pag may gusto siyang iligtas na tao, binabagsak niya yung mga imahinasyon ng tao. Tinatalo niya tayo. Binibigyan niya tayo ng mga trials, mga testings. Tatanggal ka sa trabaho, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng kayong dalawang mag-asawa ay hindi magkakaintindihan to the point na halos maghiwalay na kayo. So, tapos, dahil maghihiwalay na kayo, nag-argumento kayo, pumunta ka muna sa pondohan, naglasing ka, nanakawang ka pa doon. Bira, no? Sakbibi ng kalungkutan ng inaabot mo. Na-hold up ka pa. Nakuha pa yung cellphone mo, kaisa-isang basag na nga ang screen. Di ba? Wala kang pang tuition sa anak mo. Naka-4 na promissory note ka na. Ang haba na ng listahan ng utang mo kay Manang, ayaw ka ng pautangin. Yung ganon. So, parang, tinitingnan mo na yung puno, parang gusto mo nang maglagay ng tali doon. Ano ba buhay to? Bakit ganito? Meron yan sagot no? Kinakausap ka ng Panginoon. God is dealing with you. God wants to save you through those things, testing sa buhay natin. Kaya ang solusyon dyan, si Kristo, hindi yung tali sa leeg. So, He is casting down your imagination. He is getting you to your last solution. Para ang wala ka ng masuungan, kay Kristo ka natatakbo. Yun. So, may mga ganyang paraan. Meron namang, by the grace of God, hindi ka pinapadaan sa trahedya. Puro kagandahan. Puro kabaitan. Puro abundance. Pagkatapos, na-invite ka pa sa isang church, narinig mo yung gospel, naintindihan mo si Kristo, tinanggap mo siya, nagkaroon ka ng kaligtasan. Hindi ka dumaan dun sa tragedies of life. So that is another way God deals with men. But it is also a way na your imagination is corrected. Because in the preaching of God's Word, naiintindihan mo, kagaya kanina, yung sola fide, solo Cristo, naiintindihan mo na hindi pala yung paraan ko ang tama. May paraan pala si Kristo at andyan pala sa Bible yan. So winning souls is the job of Christ. He is the soul winner. Meron pong mga encouragement na mag-soul win tayo. That's okay with us as a terminology. Walang masama doon. But as long as we understand that the real soul winner is the Lord. Sabi po dito sa ating binasa, basahin natin from verse 3 to 6, no? 2 Corinthians 10:3.
For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, tayo naman ay nasa laman. Tayo, di ba? Meron pa tayong laman. Hindi naman tayo espiritu eh. Tayo ay mga tao na merong dugo, merong buto, at mayroong balat at laman. That is human being. Pero although we walk in this flesh, we do not war after the flesh. Ang tendency natin, pagka tayo ay nakikipaglaban ng iba-iba, no? Tawag doon, tagisan ng doktrina, tagisan ng talino, tagisan ng mga teolohiyo. Pagka hindi natin may pagtanggol, may ibang relihiyon na mamarel pag natatalo sa debate. No? Nakakita na ba kayo? May kaibigan ba kayong ganon? Ha? Nag-uusap. Oh, mali yung relihiyon mo kasi although tayo hindi naman ganon. No? Debate. Tapos, ano? Ano gusto mo ngayon? Oh, hindi, talo nga yung inyo kasi mali yung inyo. Anong gusto mo ngayon? Suntukan na lang. Ha? Baka hindi mo alam. Marami kaming kapatid sa militar. Hindi. Ba't nauwi tayo dyan? Hindi tayo magsusuntukan. Hindi tayo magkagalit. No? Magkaiba lang tayo ng pananampalataya, pero hindi tayo magkaaway sa laman. Tayo ay mga Pilipino. Ayan. So, yan ang tinuturo dito sa verse 3. We do not war after the flesh. Ang gera natin, mga kapatid, ay hindi labanan ng suntukan, ng barilan, or saksakan. O granada. Kita nyo sa Israel. Diba? Ang Israel, hindi yan, actually, yung gera dyan, ay hindi yan labanan ng pananampalataya na Hudyo versus Islam. Hindi. Yan ay labanan ng peaceful nation versus terrorism. Okay? Although may mga news items or dyan sa UN or sino man nagsasabi, kawawa naman yung Gaza. Meron ako nakita, no? Na imbis na ibili nyo ng bala para patayin kami, ibili nyo na lang ng pagkain namin. May isang bata na may flag. Tapos may Palestinian flag doon. Huwag nyo nang ibili ng bala yung pera nyo. Ibili nyo ng pagkain. Ngayon, ikaw, alam nyo, nag-share no kung sino? Isang evangelicals. Sabi ko, bakit kaya hindi niya naintindihan yung war sa Gaza? Hindi niya alam, bilyon-bilyon ang pumasok na pera sa Gaza. Bilyon-bilyon. Tapos, enough para maging mukhang Tagaytay ang Gaza. Mukhang Makati. Mas higit pa, mas maganda pa sa Pilipinas ang Gaza kung yung bilyon-bilyon na pumasok, ginastos sila sa infrastructure. Ano ang ginawa ng leadership? Ginawang bomba. Yung bilyon-bilyon. Dapat dyan, ay sila ay abundant sa pagkain, masarap na buhay. Actually, may nakita ko bago yung October 7, may nakita akong advertisement ng Gaza. Ando sila sa Mediterranean. Nagpo-promote ng isang hotel. Nagsa-surfing.
Ibig sabihin, magandang buhay. Bago yung October 7. Magandang buhay nila. Oh, paano nangyari? Ikaw ba naman ang pumatay ng 1,400? Mananahimik ba kami? Diba? So, ubusin na nga yan. Tapusin na nga yan, terrorism problem na yan. Para maibigay na natin ulit yung magandang buhay sa kanila. Kailangan, wala na yung mga, diba, bago ka tumira sa bahay mo, kung punong-puno ng anay, ubusin mo muna yung anay para maayos yung buhay mo na walang peste. So, yun po ang ginagawa ngayon. But, what we see here, our weapon, our war, is not like that. Hindi tayo gagamit ng tangke para ang maging primero klase na relihiyon sa Pilipinas ay Baptist. Hindi tayo magtatayo ng army ng mga Baptist or na army ng mga Kristiyano. No? Dumating sa panahon natin noon sa Mindanao na ang labanan ay mga sundalo ay puro Kristiyano, tapos ang kalaban ay puro Muslim. May nagkaroon tayo ng panahon na ganyan. Pero ngayon, hindi na. Kasi ang mga sundalo ngayon, mga Muslim na rin. At ang kalaban, Abu Sayyaf. Pareho silang nag-aalaw akbar. No? Babaril yung sundalong Muslim. Pag nakapatay ng Abu Sayyaf, Allahu Akbar! Tapos yung Abu Sayyaf naman, papatay ng sundalong umatake, Allahu Akbar! O, ganun ngayon. Pareho sila. Gobyerno versus terorista. Pero tayo, hindi yan ang labanan natin. Ang labanan natin is the thoughts about Jesus Christ, the saving work of Christ, versus the ideas of men how to be saved. And that is just an imagination. The weapons of our warfare are not carnal. Hindi bakal ang ginagamit natin na sandata. Hindi tayo gumagamit ng kahoy para gumawa ng pangtalo ng maling doktrina. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Yan. Alam niyo ba ibig sabihin na stronghold? Yung sinasabi rito, yung mga buttress, yung, di ba noong unang panahon may castle. Yun yung stronghold, yung castle. Para yun ay makapenetrate ka sa loob ng castle, kailangan tatapunan mo ng malalaking bato na may apoy. Tatapunan mo yon. Tapos, babanggain mo yon. Babanggain mo ng babanggain yung gate na ganyan. Hanggang sa by force, bumagsak yung wall. Stronghold kasi yun. Pero pag nabangga mo yon at nakapenetrate ka ron, talo na yon. Papasok na yung army mo sa loob. So that is a real warfare. That is a carnal warfare. But our warfare is not carnal, but mighty. Kahit hindi ito weapons, hindi barilan, mighty yan, malakas. Through God, to the pulling down of strongholds. Yung mga ideas ng tao. Kaya po dito, preaching. Yung ideas natin, itinatama ng Biblia. Hindi ako. Ako po ay dumadaan lang yung mensahe. Nag-aaral ako to convince you, but the real effort is in the heart, and the heart, hindi ko na business yan.
ang meron ng pagkilos dyan sa puso natin ay ang Holy Spirit. Ay, kahit anong galing ng preacher, kahit magsisigaw siya rito, magtatatalon, kahit umikot siya ng paikot-ikot, kahit na napakaganda ng Amerikana niya, walang makakakonvince sa puso ng tao, kundi yung Holy Spirit lang. Ganyan po ang tunay na Christ-centered preaching. The Christ gets the glory, not the preacher. Sigurado, yung iba, yung iba sa atin, pag ikaw ay nagalit, sabi mo, hindi na ako babalik dyan sa church na yan. Mali lahat ang sinabi. Bakit ang dami iba sabi, okay, amen, pero ikaw mali para sa'yo? Hindi na-pull down yung stronghold eh. Diba? Merong ibang kilos ang Panginoon sa'yo. Maaring hindi ngayon. It's not now that the time of your salvation. Maybe some other time. Hindi naman sabay-sabay tayong maliligtas eh. Yung iba ay may kanya-kanyang panahon. So, ito na ang sumunod sa verse 5. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. So, actually mga kapatid, pag ito'y inanalyze natin, the real interpretation of this verse is inside the church. Yung mga members kasi ng church nag-aaway at kasali sa pinupunan nila si Apostle Paul. Ano sabi sabi sa verse 1, chapter 10 verse 1, tingnan nyo. Now I, Paul, myself, beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in the presence am base among you, but being absent am bold toward you. But I beseech you that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. Okay? Ang sinasabi ni Paul dito, Brad, paki-adjust nga. Yung bulaklak, tsaka yung camera, adjust nyo. Kasi tinatamaan ako nun eh. Okay? So, ang sinasabi ni Paul dito sa verse 2, merong ilan sa inyo na taga-Corinth, mga Kristiyano, merong ilan sa inyo na ang pag-iisip nyo sa akin ay hindi maganda. Huwag nyong intayin na dumating ako dyan at ako'y magiging matapang sa inyong kapaligiran. Yun ang sinasabi ni Paul. No? I will be bold in your presence. Because some of you think that we are walking according to the flesh. Akala nyo ba nagpapayaman kami ditong mga pastor? Yun ang tono nung 1 Corinthians, 2 Corinthians 10. Pupunta ako dyan, i-correct ko kayo. Tapos, tingnan nyo ang tindi nito. Because though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. So, hindi suntukan pupunta ako dyan para hindi makapagsuntukan doon sa mga members na hindi believe sa ministry or ministry ko. But I will be with you and God helping me, we will have casting down imagination and every high thing. Yung mga nagmamalaki, nagmamapuri na members, by the grace of God, they will be cast down. And they will no longer be thinking that their idea is the better one. And ito yung sabi dito sa verse 6,
and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Yan yun. Ito yung ibig sabihin nun, verse 6. Pag kayo ay masunurin ng mga Kristiyano, members ng church, doon na pupunta yung revenge. Ibig sabihin, merong madidisiplin. Yun. Pagka nag-obey na yung buong church, sa ministry, meron nang madidisiplin. Kasi united na tayo. Maintindihan na natin kung sino yung talagang wala sa hulog, yung naggagawa ng division. Okay? So that's the first meaning of this verse. Pero, yung word na sa verse 5, casting down imagination, that can be also for soul winning. Soul winning in the sense na yung mga unsaved, ang dami pa nilang imagined theories about papaano maligtas. Ang dami pa rin natin dito sa Pilipinas na iba-ibang idea. Papaano ba ang tunay na Kristiyano? Pag tinanong natin siguro, no, paano ba maging Kristiyano ang tao? Adi, pag baby pa, papabinyag mo. Oh, pag nabinyagan na yan, Kristiyano na siya. Welcome to the Christian world, baby. Diba? Yun ang ano. Magkumpare na tayo. Nagpalitan ng kandila. Para pagka magkaaway, magsusulian ng kandila. Di ba? Ganun ang Filipino tradisyon. Habang baby pa, pinapabinyagan para maging Kristiyano. No, you do not become a Christian by baptism. Kasi, paano yung winiwisikan ng pare na sasakyan? Nagiging Kristiyano ba yung sasakyan? Yung bahay. Oremus. So, hindi nagiging Kristiyano sa holy water whether yung baby or yung gamit natin. Hindi yan ang nagiging Kristiyano. Ang nagiging Kristiyano, pag si Kristo ay nasa puso, yan tunay ng Kristiyano. Amen. Pumasok si Kristo sa puso, siya yung naghahari. Siya na ngayon ang tagapagligtas. Hindi na yung sarili nating pag-iisip. Tinanggal natin yun. Yun ang repentance. Natanggal sa pag-iisip mo yung luma. Yung tinuro sa'yo mula pagkabata na ganito para maging Kristiyano, tanggal yun. Tapos napalitan galing sa Bible. So we cast down our own old imagination and we exchange it with the new one, which is from the Word of God. Kaya kung Kristiyano ka ngayon, meron kang verse. Lahat tayo ng mga totoong Kristiyano, mayroong verse na mako-quote na binigay ng Panginoon sa atin. That's why pinangahawakan natin na we are true Christians because of what Christ shared to us in that verse. Okay? So, mga kapatid, we are not fighting a war which will end up in blood. No? Noong unang panahon, because of the persecution, merong pati mga Baptist, nag-organize na rin ng army. And that is not the correct way. Hindi naintindihan ng mga yun sila na hindi yun ang tamang paraan para ipagtanggol ang pananampalataya. Ang tamang pagtatanggol sa pananampalataya ay tamang intindi sa Biblia. God's soul winning today is by spiritual warfare. In evangelism, Christ Jesus will break down the resistance of the soul. He is the one who will go inside through the Holy Spirit, take captive anything that opposes Him,
and then He will open the heart to the gospel. Pagdating ng gospel, wala nang resistance. Pagdating ng gospel, ready na siya tumanggap. No? Pag sinabi mo dun sa isang prospect, gusto mo bang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, na siya ang anak ng Diyos na namatay, bumaba, naging tao. Siya ang Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap mo ba yon na ikaw ay maliligtas sa pangalan lamang ni Kristo? Handa ka na ba ngayon na tumawag sa Kanya at sabihin mo, Panginoong Jesus, iligtas mo ako. Handa ka na ba? Pag madaling sabihin na yan, parang nasa highway ka na walang traffic. Dire-diretso. Pagkatapos sasabihin niya, yes, okay, sige. Why don't you ask Him now? Nung nilid ko kahapon yung isang guest natin sa Couples Fellowship, sabi ko, silently lang, sabihin mo kay Kristo, I am now receiving you into my heart. I want you to save me. Sabihin mo yun. Gusto mo ba sabihin yun? Yes. Okay. Ngayon, since silent yan, hindi ko maririnig, kung tapos ka na mag-pray, sabihin mo, Amen. Okay? So, we close our eyes, both of us. Tapos, after a while, sabi niya, Amen. Sumunod siya doon sa instruction. Huh? Tapos sabi ko, okay, amen. Salamat. At tinawagan mo si Kristo para maging tagapagligtas mo. At ngayon, tingnan natin paano kumilos ang Panginoon. Because it is still the Lord God who will continue to work in the heart. Hindi yung pagtanggap lang na gano'n, okay na. No? Kung talagang tumanggap siya sa Panginoon, kikilos ang Panginoon sa puso niya from that time forward. Amen. So, yun ang iniintay natin ngayon. And I appeal to you now, lahat na nandito ngayon, lahat ng guest, yung mga estudyante, yung mga magulang, yung mga dati nang uma-attend dito, this is the same appeal. Do you want to receive Christ as your Savior so that He will be your Redeemer? Tayo ba ngayon, ikaw ba ay handa para tumawag sa Kanya at sabihin mo, Panginoon, iligtas mo ako? Kung yan ang iyong nasa puso, tayo tumayo lahat.